Christmas month na po mga kapuso, kaya lalong naghahabol ang mga namimili ng mga panregalo para sa palapit na Pasko. Kabilang sa dinarayo ng mga suki ang Divisoria. At kamustahin na natin ang pamorningang bentahan doon sa live na pagtutok ni Rafi Tima. Rafi! Vicky, ngayong unang araw ng Disyembre ay umaasa nga yung mga nagtitinda rito na lumakas na sana yung kanilang benta. Pero iisa yung kanilang sinasabi ngayon, dumarami na yung tao pero hindi yung namimili. Si Edrelyn Cruz, kinagis na raw ang pagbebenta dito sa Divisoria. 24 oras nang bukas ang kanyang tindahan na nasa bungad ng Ilaya Street at Recto. Sari-sari ang kanyang paninda rito at ngayong Disyembre, may mga pamaskong items na. Pero ang inasahan niyang kita ngayong unang araw ng Disyembre, hindi pa raw niya matanaw. Ngayong po, maasa po kami na magkakabilihan. Pero po yung tao kasi naglalakad lang po talaga. Hindi po talaga sila yung katulad dati na bumibili. Wala pa yata ang bonus. Ganito rin ang obserbasyon ni Nestor na nagbebenta ng mga kortina at iba pang tela. Mas po ngayon, mas mabigat ang bentahan. Kasi siya nung nakaraan. Ganun ba? Kasi yung gawa ng natin kasi ng bagyo. Tsaka yung, alam niyo, nasa kulang, gano'n. Kaya medyo yung mga tao nagtitipid. Tao lang po marami. Yung namimili po, wala. Ang ilang mamimili na ating nakausap, puro personal na items pa lang din daw ang binibili sa ngayon. Mamimili na lang daw sila ng pangregalo kapag malapit na ang Pasko at pag may pera ng pambili. Ano lang po yung nakita kong kailangan. So, hindi pa po ito yung mga pamasko? Hindi pa. Kailan mo kayo bibili nun? Hindi ko alam po kung kailan. Nagkakanbas din po ako ng pangtinda. Pampasko na ho ba ito? Hindi po, panglakad lang ng bata. Magpipield trip po kasi bukas. Si Rosalie na nagbebenta ng mga damit, pansin naman daw na bahagyang dumami na ang namimili. Pero malayo pa raw ito sa kanilang karanasan noong nakaraang taon. Mas maganda pa po sa last year kaysa ngayon. Kasi last year parang dito, ngayong parang di ka makakaraan po . Masikip yung daanan. Ngayon medyo lumuwag-luwag. Pero mas okay ngayon kaysa mga nakaraang buwan po. Ang Manila City Hall, pinaghahandaan na raw ang inaasahang dagsa ng mga mamimili rito ngayong Disyembre. Araw-araw naman daw ay narito ang kanilang mga tauhan. After ng night market, papasok na po ang city government as early as 4, 5 a.m. Linis. Kasama na rin po yan, pinaliliguan na rin po yan. Pina-flushing, sinasabon. Para po hindi po bumaho yung lugar sa everyday na mga nagtitinda. Umaasa pa rin naman, Vicky, yung mga nagtitinda rito na sa mga susunod na araw at mga linggo ay lumakas na yung kanilang benta. Batid naman daw nila na dito pa rin sa Divisoria ang bagsak ng mga mamimiling naghahanap ng mga murang panregalo. Yan pa rin ang latest mula dito sa Divisoria. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Mga kapuso, may bagong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng Pag-asa ang LPA sa layong 1,445 kilometers. Silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa, posible itong pumasok sa para sa Miyerkules. Kapag naging bagyo ay papangalan ng Wilma. Maaari nitong tumbukin ang Visayas, Southern Luzon o ang Caraga Region depende sa magiging pagbabago sa pagkilos nito. Tutok lang po sa update sa mga susunod na araw. Sa ngayon ay wala pa itong epekto sa anumang bahagi ng bansa pero may mga pag-ulan sa ilang lugar dahil pa rin sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ, amihan, easterlies at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa ng ulan sa Sulu, Archipelago at Zamboanga Peninsula. Pagsapit ng hapon, posible na ring ulanin ang iba pang bahagi ng bansa gaya ng Caraga, Barm, Zamboanga Peninsula, Cagayan, Isabela, Calabarzon at Mimaropa. May mga kalat-kalat na ulan na rin sa Visayas. Posible naman ang heavy to intense na ulan sa Socsamgen at Davao Region. Sa Metro Manila, may chance ring maulit ang mga pag-ulan gaya ng naranasan kaninang hapon sa ilang lungsod. Sinalakay ng mga otoridad ang isang gusali sa Taguig dahil sa umunoy illegal na Pogo Hub. Mula sa Bonifacio Global City, nakatutok live si Nico Wake. Nico? Mel, isang illegal na Pogo Hub ang nadiskubre ng mga taga-CIDG-NCR dito sa isang gusali sa Bonifacio Global City sa Taguig. Tumambad sa pinagsamang puwersa ng CIDG-NCR, PAOK at Southern Police District ang mahigit 100 mga computer na ito.
Nakahilera ito sa 8 mahabang mga lamesa. May mga cellphone din sa bawat computer table. Nakadisplay sa mga monitor ang website kung saan nilalaro ang sugal. 17 foreign nationals at 95 na mga Pinoy ang nadatnan ng mga pulis na nagtatrabaho sa umunoy illegal na pogo. Ayon sa CIDG-NCR, hindi naman sana ang pogo ang target ng kanilang operasyon, kundi ang isang Chinese national na may kasong estafa. At base sa kanilang intelligence report ay narito ang Chinese national sa 10th floor ng gusali. Positibo namang naaresto ang target ng operasyon sa kanila na diskubre ang umano'y illegal na pogo. Mel, nagdi-disguise umanong isang IT solution company itong illegal na pogo hub at ayon sa CIDG-NCR ay wala itong permiso para mag-operate bilang online sugal. Yan muna ang latest mula rito sa Taguig City. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Nico Wahe. Muling nagpaalala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga sundalo na maging tapat sa Republika at hindi sa mga individual at paksyon. Ipinag-utos din ng Pangulo ang promotion ng isang nabulag na sundalo habang nasa serbisyo. At nakatutok si Mariz Umali. Sa gitna ng sunod-sunod na pagtitipon at mga hamon sa administrasyon para mapanagot ang mga pinaniniwalaang sangkot sa mga maanumalyang flood control projects, muling nagpaalala ang Pangulo sa mga sundalo, maging tapat sa konstitusyon at tungkuling protektahan ng bansa at huwag magpadala sa anyay ingay at maling impormasyon. The AFP that you are part of now must always rise above politics. Your loyalty must not be for any individual or any faction, but only to the Republic. Sinabi niya yan sa pagtatapos ng mahigit 600 bagong opisyal sa Major Services Officer Candidate Course. Sa panahon anya ng tukso, hindi dapat magpadala ang mga sundalo. There will be moments when your integrity will be tested. Corruption and dishonesty can manifest in many forms. Kaya piliin niyo lagi ang tama. Piliin niyo ang bayan. Piliin ninyo ang katapatan at ang kapayapaan. As you take your oaths and wear your insignias, carry with you the pride of your families and the hope of the motherland. Bilang Commander-in-Chief ng AFP, sinisikap daw ng Pangulo na bigyan ng pinakabagong mga barko, eroplano at military equipment ang sandatahang lakas para maitaguyod ang kapayapaan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Iniutos din ng Pangulo kay AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na suspindihin ang CDD o Complete Disability Discharge na inisyu ng Philippine Army kay Captain Jerome Hacoba. This is your Captain Blind. Signing off. Kwento ni Hacoba, nabulag siya matapos masabugan ng bomba habang nasa operasyon sa Mindanao laban sa BIFF. I'm coming home. Sapat na siguro yung 2 mata na ibinigay ko para sa ating bayan. Dito ay isang opisyal na itinaya na nga niya ang buhay niya para sa duty na para ipagtanggol ang Pilipinas. At dahil sa ganyan ay basta't bibitawan na lang natin ay hindi naman yata makatarungan yan. Dapat ibigyan siya ng promotion dahil sa katapangan niya at gawin na siyang major. Pinahanapan siya ni Pangulong Bongbong Marcos ng ibang posisyon. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos kay Secretary of National Defense Gilberto Teodoro na pag-aralan at gumawa ng bagong polisiya kaugnay sa pag-i-issue ng Complete Disability Discharge sa mga sundalo para din raw ito mangyaring muli. Ito ay para sa lahat ng ating mga sundalo na dahil sa ka-duty nila sila ay nasaktan, sila ay nagka-injury, ay dapat naman patuloy din ang ating pagkilala sa kanilang katapangan at sa kanilang sakripisyo. Sa huli, binati ng Pangulo si Hacoba sa spot promotion niya. Mabuhay ka, Captain Hacoba. Hindi, mabuhay ka, Major Hacoba. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, lalo pang magliliwanag ang mga pailaw ngayong Disyembre na. Tara't silipin ang mga makukulay na parol at Christmas tree sa mga probinsya. Pati na ang mga Belen sa taunang Belenisimo ng Belen Capital ng bansa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Napuno ng selebrasyon, sayawan at kantahan.
Ang pagkilala sa makukulay ng mga Belen sa ika-18 Belenismo sa Tarlac. 29 na nagagandahang Belen ang kinilala sa iba't ibang kategorya. May mga gawa sa recycled materials, patunay ng talento ng mga Tarlakenyo sa Belen making. Ayon sa co-founder ng Tarlac Heritage Foundation, taon-taon, parami ng parami ang lumalahok sa kompetisyon na nagsisimula tuwing buwan ng Nobyembre. Sa Kapitolyo ng Ilocos Sur, pinailawan ang giant Christmas tree na may taas na 17 metro. Kasabay niyan, mala Disney World na Christmas Village din ang binuksan kung saan pwedeng magpa-picture at mag-enjoy sa rides. Christmas Village na gawa sa recycled materials din ang ibinida sa Pinili, Ilocos Norte. Literal namang nagliwanag ang Plaza Mabini sa Tanawan City, Batangas dahil sa pinailawang Tunnel of Lights. Tampok din dito ang 45 talampakang giant Christmas tree. Perfect din for selfies ang naglalaki ang mga dekorasyong parol at pwede ring i-enjoy ang rides. May ganyan ding mapapasyalan sa bayan ng Kasiguran sa Sorsogon. Dagsa ang mga residente para tunghayan ang pailaw ng giant Christmas tree. Kanya-kanyang pwesto rin ang mga bata at young at heart para magpa-picture sa mga makukulay na dekorasyon at Christmas lights. Merry din ang Pasko para sa mga taga-Ipil Zamboanga Sibugay dahil sa pinakaunang Christmas Carnival na binuksan sa bayan. Giant Christmas tree, makukulay na dancing fountains, kaliwat ka ng mga rides at fireworks display ang itinampok sa pagbubukas ng Carnival. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Another recognition ang nakamit ng Kapuso film na Green Bones na kinilala naman ngayon sa 41st PMPC Star Awards for Movies. Ang iba pang Kapuso stars at personalities na kinilala riyan, alamin sa chika ni Athena Imperial. And the star for Movie Actor of the Year goes to Dennis Trillo for Green Bones. Big winner si Kapuso actor Dennis Trillo sa 41st PMPC Star Awards for Movies. Isa si Dennis sa kinilalang Movie Actor of the Year para sa kanyang uploaded performance para sa Green Bones. Ang mensahe po ng Green Bones, napakasimple, maging mabuting tao. Gusto namin pong maparating to sa lahat ng mga manonood, lalong-lalo na syempre sa mga namumuno ng ating pamahalaan at gobyerno. Sana po makarating sa inyo, maging mabuting tao po kayo sa pagsilbi sa ating mga mamamayan, sa ating naghihirap na bansang Pilipinas at naghihirap ng mga mamamayang Pilipino. May sweet shoutout din siya sa misis na si Jeneline Mercado. Sa aking pamilya, sa aking asawa at mga anak na nagsisilbing inspirasyon, kaya hanggang ngayon ginagawa ko pa rin to. Jeneline Mercado, mahal na mahal kita, para sa inyo to. Nakuha rin ni Dennis ang Male Star of the Night Award. Dagdag din sa pagkilala sa Green Bones ang Movie Screenwriter of the Year na sina National Artist for Film and Broadcast Arts Ricky Lee at GMA Public Affairs Senior Assistant Vice President Ange Atienza. Kinilala rin ang editor nitong si Benjamin Tolentino bilang Movie Editor of the Year. Maging new Movie Actor of the Year si Kapuso star Will Ashley para sa pagganap niya sa Balota. Itinanghal namang Taquilla, King and Queen ang bida ng highest-grossing Filipino film of all the time ang Hello, Love Again na sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Namuo ang 2 buhawi at 1 ipo-ipo sa Iloilo. Nasira naman ang 3 bahay doon matapos mahagip ng buhawi. Nakatutok si Salima Refran. Napahagulgol na lang ang ilang residente ng Barangay Patlad sa Dumangas, Iloilo habang pinapanood kung paanong sirain at paliparin ng buhawi ang bubong ng kanilang bahay. Nakita ko nga may nagalinupad, tapos amo to nga time, naghamban ako sa bana ko nga baliktan, kanday nanay, kay do lain na iya.
gasinggit pa ko di sa tiyo ko di nga diri mismo sa balay nga nagubaan nga sing kubuhawi, choy. Nagtagal daw ng 10 minuto ang buhawi, pasado alas 4 nitong Sabado ng hapon. 3 bahay ang nasira. Dogin alsa yagid tanan eh. Tapos amo to was agid tanan diw asas talamnan daw. Ayon sa MDRMO Dumangas, 2 buhawi at 1 ipo-ipo ang naitala nila noong Sabado. Sa video na ito, kita kung gaano kalaki ang ipo-ipong nabuo sa dagat sa gitna ng Dumangas at isla ng Guimaras. Pero ang sa may dagat to, yamo to ang pinangkakululba ang gitama kadako mo. Wala namang naitalang nasaktan. Sa Lapu-Lapu City sa Cebu, may namataang ding ipo-ipo. Ayon sa Pag-asa, nabubuo ang buhawi sa lupa at ipo-ipo naman sa dagat kapag may severe thunderstorm. Na ay mga water sport activities, na ay mga sasakyang pandagat na gagmay, or kini mga naligo sa dagat is critical na siya if na ay water sport. Because kanang pagtuyok sa hangin, intensity na is kusog. That is usahay lagpas pa sa super typhoon category or more range kini 100 kph up to more than up to 500 kilometers per hour. Nagdudulot din ng malakas na ulan na posibleng magpabaha ang thunderstorms gaya ng naranasan sa Lapu-Lapu City. Nagdulot din ito ng traffic. Patuloy ang ginagawang declogging at desilting operations sa waterways sa lugar. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok 24 oras. Nauwi sa sakuna ang masaya sanang fiesta sa Barangay Commonwealth sa Quezon City nang sumiklab ang sunog kagabi. Sa Caloocan City naman, tinatayang nasa 300 pamilya o higit pa ang naapektuhan sa nangyaring sunog kaninang umaga. Ang mga insidenteng yan, tinutukan ni James Agustin. Nabulabog ang pagdiriwang ng fiesta ng mga residente ng Odigal Street sa Barangay Commonwealth, Quezon City matapos sumiklab ang sunog pasado alas 9 kagabi. Mabilis na kumalat ang apoy sa ilang bahay. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ang unang alarma. Nasa 18 fire truck nila rumisponde, dagdagan 13 fire volunteer group. Ang isang residente nagtamo ng mga paso sa braso, likod at mukha matapos subukang apulahin ng apoy pero hindi niya kinaya. Sa baba po kami, gumagawa po ako ng TV sa baba Ngayon may sumigaw, umakyat po ako. So pagkakit ko, medyo malaki na yung apoy. Siguro, inisip ko siguro na na baka kaya kong apulahin. Habang tumatagal, lalo pong, kasi mahangin po Medyo lumalakas po yung ng apoy. Mayroong mga kapitbahay na tumulong, nagbigay sa akin ng mga tubig, balde, tapos kaya lang hindi ko na kaya yung init. Si Amor naman ilang mahalagang dokumento lang ang nadala. Wala silang naisalbang mga gamit at damit. Laking pasasalamat niya nakaligtas sila ng kanyang 5 taong gulang na anak na babae. Nagulat lang po kami na kinakatok na kami sa bahay, na malaki po yung apoy, nasunog. Bumilis po kami tumakbo kasi binuhat ko po yung anak ko. Nanginginig po kami hanggang ngayon sa takot po, naiyak po yung anak ko. Napulang sunog matapos ang halos 1 oras. Ayon sa BFP, nasunog ang 3 bahay. Iniimbestigahan pa nilang sanhi ng apoy na nagsimula sa ika-4 na palapag ng isang bahay. Ayon naman sa mga taga-barangay, umabot sa 6 na pamilya ang naapektuhan ng sunog. Yung mga pamilya, if they are willing na pumunta sa mga evacuation area namin o malapit na covered court dito, doon sila muna. And yung mga pagkain naman, yung barangay naman nakahanda pagdating sa ganyan, pwede namin silang bigyan ng pagkain hanggang sa maging okay yung kanilang bahay na pwede na silang bumalik. Sumiklab din ang sunog sa isang residential area sa Barangay 164 Caloocan bago mag-alas 6 ng umaga. Pawang gawa sa light materials sa mga bahay, kaya mabilis na kumalat ang apoy. Itinaas ang 2 alarma hudyat para rumisponde ang hindi bababa sa 8 fire truck. Para magkaroon ng karagdagang akses sa lugar, bumutas ng pader ang mga bombero sa katabing subdivision at pinagdugtong-dugtong ang mga fire hose upang makapasok hanggang sa sentro ng mga nasusunog na bahay. Ayon kay Fire Superintendent Jackie Gina, Station Commander ng BFP, nagsimula ang sunog na umabot sa 3 alarma pasado alas 5:20 ng madaling araw at tuluyang naapula alas 7:10 ng umaga. Nakatulong din ang mga fire hydrant sa katabing subdivision, kaya't napaikutan ng mga bombero ang mga nasusunog na mga bahay. 3 ang napaulat na nagtamo ng minor injuries. Pansamantalang ililikas sa mga naapektuhan ng sunog mula sa GSIS Hills Talipapa, Barangay 164 Caloocan City sa Talipapa High School. Sa paunang impormasyon mula sa Barangay 164, tinatayang nasa 300 to 350 families ang naapektuhan ng sunog, habang patuloy na inaalam kung ano ang pinagmulan ng sunog. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras.
Inireklamo sa inyong kapuso action man ang pagsira sa basketball court at daycare center sa isang barangay sa San Mateo, Rizal. Sumbong ng ilang residente, bigla umanong inangkin ng kanilang kabarangay ang compound. Pinaimbestigahan namin yan. Ito ang dating half-court sa isang bahagi ng Barbula Street sa barangay Ampid 1 sa San Mateo, Rizal. Pero noong nakaraang taon, nilagari, minartilyo at walang habas itong sinira. Kasunod yan ang pagwasak sa katabing daycare center sa parehong lugar. Binakuran at pininturahan din ito ng no trespassing. Nakakapanlumo po kasi imbis po yung mga kabataan po nakapaglaro po rito, yung mga kapitbahay namin na may nagagamit pag piyesta, pag may mga gatherings po. Sobrang laki po ng epekto, hindi lang po para sa akin, kasi po sa mga sumunod na henerasyon. Sinira rin po nila agad yan, hindi po sila nagpakita ng papel. Ang sumira sa court at daycare center, isang residente umano na umaangkin sa compound kung saan ito itinayo. Pagkakaalam po namin, base po sa assessor's office na ito pong lugar na to ay government property. Buwis po ng taong bayan to. So kaya po nakakalungkot po na nasira at sinira lang po ng pansariling interes na dapat po napapanganabahan ng nakakarami rito sa aming lugar. Humarap sa inyong kapuso action man ang umaangkin sa compound pero tumanggi siyang magpakita ng anumang dokumentong magpapatunay na sila ang may-ari. Hindi raw kami nagmamay-ari nung lupa na kinatatayuan, nung sinasabing proyekto daw po nung dating kapitan. Yun. Sabi ko sa kanila, may dokumento kami pinangahawakan na kami nagmamayari. Kung may reklamo kayo, hindi sa korte tayo magkita-kita. Nitong October 23, naglabas ng cease and desist order ang lokal na pamahalaan ng San Mateo, Rizal na nag-uutos kay Formento na itigil ang pag-angkin sa naturang property. Ayon sa verification ng Municipal Assessor's Office at alinsunod sa batas, nananatiling public domain ang lugar na hindi kailanman pwedeng angkinin ng sinuman. Ipinag-utos din ng lokal na pamahalaan kay Formento na ibalik sa dating kondisyon ng sinirang court at daycare center sa loob ng 10 araw. Kung hindi makakasunod si Formento, i-endorso na ito sa Municipal Legal Office para masampahan ang kaukulang kasong sibil, administratibo at kriminal. Sumangguni kami sa lokal na pamahalaan ng San Mateo, Rizal. Anumang government property, ari-arian ng ating pamahalaan ay ating pong poprotektahan at ating pong pangangalagaan. Ang ating pong punubayan ay nagpadala kaagad ng engineering team upang tingnan po ang initial assessment ng mga nangyayari. Nag-issue po ng letter para po mapakalma ang sitwasyon at mag-status quo. Wala umunong kaukulang demolition permit ang pamilya para sirain ang basketball court at daycare center. Sa ngayon, ay daraan muna sa proseso ang sumbong. Ito po ay subject pa po for resurvey. Igagalang naman ng mga concerned citizen ang pagdaraan ng proseso. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Susubukan po ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humingi ng permiso para mabisita siya ng mga kaanak sa Pasko. Ayon sa legal counsel ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, malaki ang posibilidad na sa detention ng Pasko si Duterte, kasunod yan ng pagbasura ng ICC Appeals Chamber sa apela nilang interim release. Pero paghikayat ni Kaufman sa mga taga-suporta ni Duterte, magpadala na lang ng bulaklak o regalo bilang pagpapakita ng suporta. Samantala, ayon kay Kaufman, sa December 5 pa inaasahang makukuha ang resulta ng medical reports ni Duterte. Anya, inasahan na nila ang naging desisyon ng Appeals Chamber, pero git nilang hindi pa rin maganda ang kondisyon ng Pangulo. Well, we will do our best to make sure that that happens, but unfortunately, I can't be too optimistic, but we do our best. And if you wish to show your support, send flowers, send presents. Pinatawan ng 60 araw na suspensyon si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga.
Inirekomenda yan ng Kamara kasunod ng ilang kontrobersyal na social media posts ni Barzaga. Nakatutok si Darlene Kai. Tayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung cash ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Yun, oh. Naging kontrobersyal si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa mga video na ito na siya mismo ang nag-post sa kanyang social media pages. Kanina, mga post din ni Barzaga ang basehan ng committee report ng House Ethics Committee na pinagtibay sa plenaryo. Inirerekomenda nito na suspendihin si Barzaga dahil sa ilang social media post niya na umano'y malaswa, nakababastos sa ibang opisyal ng gobyerno at nagsusulong ng pagkakawatak-watak. 249 ang bumoto pabor at 5 ang hindi. Dahil dito, 60 araw suspendido si Barzaga dahil sa umano'y disorderly conduct o asal na hindi katanggap-tanggap para sa isang miyembro ng House of Representatives. Recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances. Nagugat ito sa ethics complaint na inihain ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno at iba pang kongresistang dating kasama ni Barzaga sa NUP o National Unity Party. Kaugnay sa social media posts ni Barzaga, kabilang ang tungkol umano sa kalaswaan at tilaan nila nag-uudyok na sunugin ang Kamara. Bago pagbotohan ang committee report sa plenaryo, nagbigay ng pahayag si Barzaga. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the people is inconsequential in relation to the amounts of lives and futures that will be saved when President Marcos leaves Malacanang. It took the deaths and imprisonment Point of order, Mr. Speaker. To bring Marcos Sr. to Point of order, Mr. Speaker. Pero namatay ang kanyang mikropono. I would also like to put on record, Mr. Speaker, that the respondent has been given an opportunity to explain his defense at the proper forum, and we have accorded him that. Yan po ang ulat ni Darlene Kai at patuloy po naming sinisikap na kuna ng pahayag ang sinuspending si Congressman Kiko Barzaga. Kilig! Sa unang araw ng December ang hatid ng recent post ni Kapuso actress Carla Abellana. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Carla ang isang photo kung saan may ka-holding hand siya. Ang tila highlight ang sing-sing na suot ni Carla. May caption pa yung Bible verse tungkol sa plans ni Lord sa bawat tao. Di man idinetalye ng aktres kung ano mismo ang sing-sing, bumuhos ang pagbati ng mga kaibigan at fans na masayang-masaya para kay Carla. Nitong August lang nang aminin ni Carla na she is dating someone. At sa episode naman ng Fast Talk with Boy Abunda noong September, sinabi niyang matagal na niyang kilala ang mystery guy. Sabi pa ni Carla, nagbago na rin ang kanyang pananaw pagdating sa marriage. At dati na rin niyang sinabing mas gusto na niyang maging private ang kanyang love life. Congrats, Carla! At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po, si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya! Salamat sa iyo, Iya. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes, mga kapuso. Disyembre na, dumating na talaga. 24 na araw na lamang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.